Nora Honor, paano nakamit ang superstar? Sumikat sa larangan ng musika. Sa edad na 71, ang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast na si Nora Honor ay nananatiling hinuhusgahan gaya ng dati. Ang tindera ng tubig sa riles ng tren na sumali sa tawag ng tanghalan ay sumali sa kalakaran ng showbiz. Sino ang mag-aakala na sa pagkabansat niyang yun, sa malanig trita at payat niyang pangangatawan ay tatanghalin siya bilang isa sa mga higanti ng industriya ng pelikulang Pilipino. Bago sa kanya, ang mga artista ay palaging mestiza, na nagpapaganda ng kanilang mga kutis, kahanga-hangang taas, matangos na ilong at marangal na tindig upang makamit ang pagiging sikat. Dahil sa umiiral na pamantayan ng kagandahan noong panahong iyon, kailangang magtaka kung bakit naging box office si Nora Honor. Kung tutusin, hindi katulad ng mga svelte performers noon, siya ay maliit, halos 5 talampakan, na may hindi kapansin-pansing, etniko, na mga katangian, at higit sa lahat, siya ay may maitim na kutis. Magugulat ang mga Pilipino ngayon, lalo na ang mga tagahanga ng pelikula, na ma-realize kung ano ang groundbreaking fenomeno ni Nora Honor nang pumasok siya sa show business bilang the superstar. Bago ang showbiz, tinulungan ni Ate Guy ang kanyang pamilya sa pagtitinde ng malamig na tubig at merienda sa harap ng Bicol train station. Gayunpaman, sinikap ni Nora na makapag-aral. Nagtapos siya sa mataas na paaralan sa Jean Rosa de Leon Memorial College sa Parañaque, at sinimulan ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagsali sa mga singing contest, naging kampyon sa Derigold Jamboree Radio Singing Contest at pagkanta ng kanyang panalong pyesa, Ikaw at ang Gabyat ang Musika. Nanalo siya sa isa pang radio singing contest, The Liberty Big Show. Sumali siya sa pambansang paligsahan sa pag-awit, Ang Tawag ng Tanghalan, ay natalo sa kanyang unang pagsubok ngunit nasungkit niya ang kampyonato sa kanyang ikalawang pagtatangka. Ang Grand National Finals ng Tawag ng Tanghalan ay ginanap noong May 29, 1967, kung saan kinanta niya ang Moonlight Becomes You. Ang pagkanta ay nagiging kanya. Ang unang paglabas ni Nora sa entablado ay bilang guest singer sa Araneta Coliseum concert ni Timmy Euro. Ginawa niya ang kanyang TV splash bilang guest sa Your Evening with Pilita hosted by Pilita Corrales and Carmen Soriano. Ang taong 1968 ay nagsimula ng kanyang tagumpay sa industriya ng musika. Siya ay pumirma sa Alpha Records at nakapagtakda ng lahat ng oras ng mataas na record na benta na hindi pa nahihigitan. May higit sa 260 sa kanyang pangalan, si Nora ang mga awit na may pinakamaraming singles sa kasaysayan ng recording ng Pilipinas. Sa pangkalahatan, nakapag-record siya ng higit sa 500 kanta. Nakatanggap siya ng higit sa 30 gold singles, isang record sa local music scene. Ang tinatayang benta ng 1 milyong unit, ang kanyang pabalat ng Pearly Shells, 1971, ay isa sa pinakamabentang single sa Pilipinas sa lahat ng panahon. Ang Superstar Show ay unang ipinalabas noong 1967, at ang kapanganakan ng Nora Honor, ang Superstar. Noong 1969 sa panahon ng koronasyon ni Nora bilang muse ng Sampaguita Family Club, binigyan siya ni Tirso ng isang manika, Maria Leonora Teresa, na naging pinakasikat na manika sa kasaysayan ng lokal na showbiz. Nakilala sina Nora Honor at Tirso Cruz III sa kanilang mga tagahanga bilang Guy and Pip. Mahigit na sa ilang dekada na si Ate Guy sa showbiz, ngunit nananatili pa rin siyang superstar at marahil ay wala nang papalit pa sa pwesto niya.